At bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw ho na ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga kinatawan mula dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Siya ho ang kinatawan ng Gabriela Party List, si Representative Sara Ilago. Welcome sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. At si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Bombo Dennis at Bombo Jai at sa lahat ng mga nakikinig dito sa Bombo Radio Pilipinas. Okay, ito ho kasing sunod-sunod yung mga nakaschedule. Ano? After that Iglesia ni Cristo rally, meron ding mga kasunod na rally. In fact, ngayong araw, meron dyan sa Cavite. Bukas meron din, and sa Lunes meron din, sa 30 meron din. Ang inyo pong grupo ay kabahagi ba dito sa mga aktibidad ho na ito? At ano ho yung magiging papel o gagampanan ng Gabriela Party List, Representative Ilago? Ang Gabriela Women's Party ay lalahok sa November 30 sa araw ni Bonifacio sa protestang bayan sa Luneta laban sa korupsyon, laban sa mga kurakot. Sa tingin natin, itong mga malawakan na mga pagkilos ng ating mga kababayan laban sa korupsyon ay nagpapakita lang na kumbaga sawang-sawa at galit na galit na sa korupsyon. O kaya kumbaga naghahanap din sila ng accountability at yung mismong pagbawi nitong mga ninakaw na yaman at mailagay sana doon sa kinakailangan na serbisyong panlipunan tulad sa edukasyon, sa kalusugan, sa pabahay. Grabe na yung suffering ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga kababaihan. Ang taas ng presyo ng mga bilihin, ang baba ng sahod, kulang na kulang din yung trabaho at kabuhayan, lalo na sa mga kababaihan. Kaya mas kumbagang ang mensahe nga namin ay sobra na yung pagtitiis at kailangan talaga panagutin itong mga corrupt. At sa November 30, yan yung hinahanda namin na isa sa mga pagkilos. Sasama kami dyan. Pero bago yan, mahalaga din sa amin yung mga talakayan at konsultahan mismo sa mga kababaihan. Yung pag-update sa kanila sa atin din ng krisis ngayon pagdating sa sa kawalan ng mabuting pamamahala at matinding korupsyon. Dapat talagang kumbaga hindi lang sila nakikinig sa balita, pero yung nakakapagsuri din at nakakapag-share sa isa't isa yung kababaihan ng kanilang mga pagtingin sa isyong panglipunan na to. Kaya yan yung isa sa mahalagang papel ng Gabriela Women's Party. Representative Ilago, ito ho kasing lumilitaw ngayon sa mga pahayag kahit ng mga political analyst. Pagka pumapabor daw doon sa pagpapatawag ng resignation ni Pangulong Marcos ay nangangahulugan na gustong iluklok itong si Vice President Sara Duterte. Ano ho ang posisyon dito ng inyong panig doon sa mga panawagan na resignation o ano pa man na mga hakbang na abrupt dito ho sa ating gobyerno? Ang panawagan ng Gabriela ay mapanagot lahat ng sangkot. So, kasama dyan, hindi lang ang presidente, kasama na rin yung vice president sa pagpapanagot dito sa mga lahat ng sangkot pagdating sa matinding korupsyon sa ating bayan. Kaya nga, ngayon, mas nagdi-discuss na rin yung taong bayan kung ano ba yung gusto natin na mabuting pamamahala. Ano yung itsura niyan? Halimbawa, kung sa makabayan, yung pagsusulong natin ng anti-political dynasty bill, yung genuine party list group and nominees bill, freedom of information, itong ganitong tipo ng mga makabuluhan at makabayang reforma, yung nais natin na isulong. Kumbaga, hindi na lang ito sa usapin ng mga pangalan o sa usapin ng kung sino ang nasa posisyon, kundi kumbaga pang matagalan na laban para sa mabuting pamamahala at paglaban sa korupsyon. Kumbaga baguhin ang sistema yung panawagan ng marami. At yung sistema na bulok at corrupt, yun yung gusto natin na wakasan. Okay. Ang akin hong katandem na si Bombo Jai, may ilang katanungan para po sa inyo. Bombo Jai, with your question? Representative, let's focus dito sa anti-political dynasty bill, and recently, itong si House Speaker Boji D ay nag-express ng kanyang suporta for an anti-political dynasty bill. Ano po yung specific steps would you like to see the House leaderships na mag-take proof na yung commitment na ito tunay o seryoso?
Mula nung sinabi last week, no, hindi pa nagpapatawag ng committee hearing. Yan kasi yung first step, 'di ba, para madala natin ang panukalang batas sa plenaryo. Ayun, kaya nananawagan kami sa House of Representatives na kung sincero talaga, no, ang ating kagustuhan na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill bago matapos ang taon, dapat magpatawag na agad ang committee at magkaroon na ng consolidation ng iba't ibang bills kasi sa ngayon nasa 9 o 10 na ata yung nakafile na Anti-Political Dynasty Bill. Kailangan pa yung pagsamasamahin at makonsolidate. At sana naman hindi watered down, no, yung version na ating ipapasa. Ang amin pong panawagan hanggang 4th degree ng consanguinity at affinity, yung relations by blood or by marriage, ay hindi po dapat sabay-sabay at hindi magkasunod-sunod. Yan yung sa tingin natin na tiyak na hindi lang makakapagbawal, kundi makakapagwakas talaga, makakapag-prevent ng paglawak pa at panunumbalik eventually ng mga political dynasties kung sakaling maisabatas ito. Bukod dyan, kailangan din natin hamunin yung Senado. No? Kasi ang trabaho na yan, hindi lang naman sa House sa Senate din. No? Na isa sa pinaka-maapektuhan if ever dahil marami din dyan na kumbagang related, no? Na within dun sa 4th degree of consanguinity. No? Kaya kumbaga ang challenge dito hindi lang sa House, hindi lang sa Senate, kundi sa taong bayan mismo. We have this opportunity, no, to demand better, no, through this genuine reform. So we hope, no, masama po ito sa panawagan ng taong bayan para magkaroon talaga ng pagbabago sa sistema. And Representative, you've mentioned that the Makabayan Bloc has consistently pushed nito sa anti-dynasty legislation. What has been the biggest obstacle dito, Representative, to passing such measures in previous Congresses? Yung pinakamalaking balakid talaga, yung mismong composition mismo ng House of Representatives ay mga malalaking dinastiya. At hindi lang yan sa district representatives, maski po sa party list system, ay naging extension na rin at nagiging backdoor ng mga political dynasties. Ayan, kaya sa isang kapulungan na kailangan mo ng numbers, na kailangan mo ng bilang, mahirap talaga siyang maipasa. Kaya nga welcome commitment, no, yung House leader mismo natin, House Speaker mismo ang nagsabi na ito ay maipapasa. Ngayon, yung bola talaga nasa taong bayan. How are we gonna press, no, and demand, no, from our leaders na itong commitment na ito hindi manatili na pangako, no, kundi matotoo talaga, nagawin talagang totoo at kapaki-pakinabang sa ating bayan. So, Representative, if the anti-political dynasty bill is passed, what challenges or what changes do you expect to see in terms of political participation and yung kanilang representation as well? Well, dalawang bagay, no, dapat maka-affect na yan agad sa susunod na eleksyon, no, national election, number 1. Tapos number 2, yung bagong breed sana ng mga leaders na nagaling naman sa hanay ng mga ordinaryong tao, mga manggagawa, mga magsasaka, katutubo, yung mga profesional, no, iba-ibang sektor ng lipunan naman, no, yung makita natin sa Kongreso na nagsasalita. Meron din yung kadugtong na yung recently filed natin na Genuine Party List Group and Nominee Bill. Itong bill na ito, kasi nakita natin na ibang klase na ngayon yung party list, no, parang payamanan na, no, imbis na, alam mo yan, talagang yung layunin niya na ma-represent yung mga mahihirap, yung mga marginalized sectors. Kaya dito sa Genuine Party List Group and Nominee Bill, naglagay kami ng anti-political dynasty provision. Isa yan. Pangalawa, dapat hindi lalagpas yung kanyang income doon sa income ng mga kongresista. Pangatlo, dapat meron talagang grassroots membership. Na pag sinabi mo na manggagawa, manggagawa talaga. Pag sinabi mo na teacher, teacher talaga. At may advocacy record, no, yung track record. Yan yung isa pa, no, sa mga sinusulong natin sa Kongreso. Okay, balik po sa akin na Representative Ilago. Kunan lang din po namin kayo ng reaksyon doon sa nais ng panaho na reklamo laban dito kay Elizalde Co.
at iba pa, 17 others na nasampahan na ho ng reklamo at hinahanap na ngayon isyuhan ng warrant of arrest. Any reaction to that, Representative? Nananawagan din kami na yung kanilang mga binahagi na mga allegations dapat imbestigahan. Magkaroon ng thorough at transparent investigation kasi hindi biro yung tungkol sa involvement ng Malacanang at lahat ng kanilang mga nabanggit na mga pangalan, kinakailangan din ng investigation. Kumbaga, kung nais talaga natin ng full accountability, there shouldn't be an exemption to the conduct of transparent investigation. I see. With that, maraming salamat po at from time to time kami makikipag-ugnayan po sa inyo lalo na kung may mga malalaking development lalo itong anti-political dynasty ay talagang marami ho kaming nakukuha mga reaction mula sa aming mga taga-subaybay na interesado dito ho sa usapin po na ito. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat, Bongbong Dennis at Bongbong Jai. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang kinatawan ng Gabriela Party List, si Representative Sara Ilago, kaugnay pa rin ng ilang napapanahong paksa dito sa ating bansa.